Hello, andito na naman ako. Ngayon, susubukan ko naman sa unang pagkakataon mag-movie review sa trending movie na Shake, Rattle, and Roll Extreme. Hindi talaga ako mahilig sa mga shake, rattle, and roll na yan. Sa isang dahilan, nakokornian lang talaga ako. Naalala ko nga nung mapanood ko pa lang yung trailer nung kay Marian sa isang story sa Shake, Rattle, and Roll, napakamot ulo ako Ibang iba na talaga kung ikukumpara yung Shake, Rattle, and Roll noon sa ngayon. Noon kasi focus talaga sa katatakutan So, ito na. Simulan ko na. Wala ka rin naman pagpipilian Yun na nga. Pinanood ko to dahil trending. At sabi nga raw nila, ibang-iba to sa mga baduy at corning mga naunang Shake, Rattle, and Roll. At simulan natin ito sa unang kwento na may pamagat na glitch. Sa tatlong story na nakapaloob sa movie, ito ang masasabi kong pasado sa pagiging horror. Yung mga taong matatakotin talaga, sigurado matatakot sila sa mga eksena sa glitch. Pero sa mga gaya ko na immune na sa mga horror, no effect pa rin sa akin yung mga scary scene rito. Kumbaga basic lang. Pero inuulit ko, sa tatlong story na nakapaloob sa movie, ito ang pinaka-horror para sa akin. Subalit, tatapwat, yung pagka-horror niya biglang subablay sa dulo. Kasi naman naging mala-fantasy kasi yung ending. Yes, parang fantasy. Tapos yung bida pa si Isa Calzado. Kaya may isip mo talaga si Amiya na Encantadia Para sa akin, swak na sana to sa pagiging horror. Kung hindi lang talaga naging mala-fantasy yung ending. Sana nag-isip sila ng ibang way na magagapi yung halimaw. Basta hindi mala-fantasy na nawawala kasi yung pagiging horror ng story. Yun lang, nang hinayang ako, horror na sana naging fantasy pa. Move on na tayo. Dito na tayo sa second story na may pamagat na mukbang. Sa tatlong movie na nakapaloob rito, ang mukbang ang pinaka-entertaining para sa akin. Pero kulang sa pagka-horror ang mukbang. Pero may pagka-suspense naman siya. Daming pera Basta intindihin nyo na lang. Yun na nga. Sa sobrang walang pagka-horror sa story na to, kahit mga batang manunood ng mukbang, hindi matatakot sa movie na to I swear. Hindi talaga. Dahil na rin sa mga kakornihan na mga karakter na nakapaloob sa kwento ng mukbang. Pero kahit ganun, yung kakornihan ng mga karakter sa mukbang na-convert naman sa pagka-entertaining ng story. Ganito na lang. Isipin mo na lang na nanonood ka ng
low budget scary movie. Habang pinapanood mo ang mukbang. Ganun na ganun. Basta kapag napanood mo ang mukbang, mauunawaan sinasabi ko. Corny yung mga karakter, kaya nawala ang essence ng horror. Pero sa tatlo, ito yung panonoorin ko pa ng isang beses kasama ng tropa. Entertaining nga kasi, pero huwag kang umasa na may nakakatakot na eksena. Kasi wala talaga. Okay, move on na. Dito na tayo sa last movie na may pamagat na Rage. Sa pangatlong movie, ito ang pinaka-brutal. Pero kahit na ipagka-brutal ang Rage, para sa akin, ito pa rin ang pinaka-boring sa tatlong story. Boring, boring, boring. Bakit kamo? Wala kasi akong halos pakialam sa mga karakter. Mamatay man sila o hindi. Wala kasing pag-build up sa mga karakter. Kaya hindi ko mamahalin ng mga karakter sa kwento. At sa sandaling mamatay na sila, parang wala lang. Ganun yung pakiramdam ko eh. Parang wala lang talaga. Ang gusto ko kasi sa mga zombie story, yung may pag-build up kahit man lang sa mga main character. Gusto ko kasi mapil yung pagmamahal sa character at di mo gugustuhin na masawi sila sa story. Nga pala, itong Rage, walang duda. Inspire siya sa Happiness na parang zombie na rin, pero hindi talaga. Alam mo na yan, gets mo na yan pag napanood mo yung Happiness. Nagiging lubang agresibo lang talaga sila. Tapos mas hindi yung pagnanais silang pumaslang. Ano pa ba masasabi ko? Bukod sa itong pinaka-boring sa tatlo. Wala na talaga ako masabi. Boring talaga eh. Pero need ko tapusin eh. Babay na nga lang. Sa susunod ulit. Bye-bye. Oops, may nasabi pala akong mali. Sadness pala, hindi happiness. Yung sadness na Thailand movie. Yun. Doon inspire yung Rage. Okay? See you ulit. Next video.